Hello, good evening po sa bawat isa sa atin at purihin ang Panginoong Diyos na sa gabing ito ay muli ho tayong magkakasama, muli ho tayong ah, baka pakinigan no, sa maiksing oras na to na atin pong ilaan para sa Panginoon. Salamat sa malayang oras nyo na patuloy po kayong nakakapakinig sa kanya-kanya po nating mga tahanan ngayon at ito po ang kaparaanan upang tayo po ay patuloy pong ma-inform, mabigyan ho ng encouragement ng Diyos sa magitan ng kanyang mga mensahe. At sa gabing ito mga kapatid, bago po tayo dumako dun sa ating pag-aaral ay samahan niyo muna ako sa maiksing panalangin. Panginoong Diyos, dakila ka sa lahat. Lord, ikaw ang aming itataas sa gabing ito, Panginoon. Ikaw ang aming dadakilain. At dalangin namin, Panginoong Diyos, sa amin pong digital source. Ngayon, Panginoong Diyos, patuloy mong pagpapalain ito. At ikaw ang siyang mabigyan namin ng kapurihan, Panginoon. Maging ang iyong mga salita, Panginoon, na amin pong pag-aaralan. Lord, bless mo ang iyong mensahe. Bigyan mo ng kapangyarihan na ito po ay Lord, magbigay ng correction sa amin, magbigay ng encouragement, Panginoong Diyos, sa bawat makakapakinig ng yung mensahe na ito, Panginoon. At salamat, tago mo ako sa inyong likuran, ikaw ang siyang makita, Panginoong Diyos, at ang iyong kalooban, ang siyang aming magawa sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po, ang kapurihan at kapasalamatan, isa inyo lamang po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat po no, sa gabing ito, sa bawat isa na naglaan ng kanilang oras ngayon, sa pakikinig niyo po sa mensaheng ito at maging po sa atin pong nagpapaawit kanina. Maraming salamat po sa music team ng Laguna at patuloy pong pagpapalain ang bawat isa sa atin. So sa gabing ito, atin pong dadako po tayo doon sa ating pag-aaral. No? Kung may mga Bible po kayo, tingnan po natin dito sa Matthew chapter 13 verse 44 to verse 46. At pinamagatan po natin itong My Greatest Treasure. So, ito po mga kapatid ang atin pong titingnan ngayon at ano po ba ang sinabi dito sa Matthew chapter 13 verse 44 to 46. So, sundan niyo na lamang po ako kung may mga Bible po kayo ngayon. Sabi nga po dito sa verse 44, the kingdom of heaven is like a treasures hidden in a field when a man found it. He hid it again, and then in his joy he went and sold all he had, and he bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for a pearls. When he found it one and a great value, he went away and sold everything and he had everything he had, and he bought it. So dito po mga kapatid, titingnan po natin ngayon ang mensahe na to dito po sa Matthew chapter 13. Kung ano po ba ang kayamanan na ito na nakita ng isang tao at ito po ay kaya niyang ipagpapalit o kaya niyang isold lahat o kaya niyang kung anong meron siya ay kaya niyang ipagpapalit ito. Dahil po sa kanyang nakita at yung kagalakan na sobra-sobra. Kaya nga, kayang-kaya niya ipagpapalit ang lahat alang-alang po sa kaligayahan na to at lalo na sa kayamanan na kanyang pong nakita. At sa gabing ito, titingnan po natin. So ano po ba ang kayamanan na atin pong pinapahalagahan ngayon sa ating mga buhay? So, ang question po dito is, what is your greatest treasure in life? So, ano po ba ngayon, kapatid, ang pinakamahalaga sa iyo na kayamanan o meron ka ngayon na iniingatan mo ng gusto at pinapahalagahan mo ito? So, titingnan natin ngayon para bilang isang anak ng Diyos, baka may mga iba pa tayong bagay na pinahalagahan sa buhay po natin at hindi natin kayang ipagpalit doon po sa treasure na yan. So, the word treasure means is something that is so important. Right? No? Talagang mahalaga po siya.
mahalaga po sa atin and so valuable for us or to us. So we recognize its worth. So makita ho natin ang kahalagahan nito at makita natin ang value nito. And it is worthy of our time and our effort. So we are fully 100% devoted or committed to it, and we will nourish and we will cultivate and sustain it. So ito po ang atin pong makita ngayon. If we have that pressure ngayon sa buhay po natin, then we can say that it is more important to us and it is so valuable to us. At ito nga po ay talagang even sa ating time and effort ay very worthy po siya. So kaya nga maikaya nating i-devote ang ating time, ang ating commitment para tayo po ay makultivate and makasustain po doon. So, how do we know and consider our greatest treasure? Sa atin po ngayon mga kapatid, bilang nakakilala sa Panginoong Diyos, ano po ba ang greatest treasure mo sa buhay ngayon and you can consider it? No? The kingdom of heaven, or it is Jesus referring to the kingdom living. So ito po yung gusto ng Panginoong Diyos na makita ho natin ngayon. Yung kingdom of heaven, or ito po yung referring to Jesus about the kingdom living. Marami ho sa atin ngayon ay nandito po sa mundong ibabaw at nakita ho natin na napakasarap po pag mayroon ho tayong maraming kayamanan. Napakasarap po pag marami tayong pera. Pero dapat ho mga kapatid, makita ho natin ngayon ang kahalagahan kung ano po ba ang mas mahalaga sa lahat. Kaya nga dito po ano po ba ang pinakamahalaga sa iyong treasure ngayon na nasa buhay mo ngayon, na makasabi mo ito yung napakalaga sa akin, ito yung pinaka-important sa akin. At pangalawang question po dito, how do we know and consider that our greatest treasure? So ito nga po ay about, number one is about kingdom living. So kingdom living is giving our life to Jesus Christ and living for Him. It is seeking first His kingdom and His righteousness. Na makikita nga po natin sa Matthew chapter 6 verse 33, no? About kingdom living, no? It is our life, no? Giving to Christ sa lahat po ng ating mga ginagawa sa buhay. Kaya nga kung napakahalaga sa iyo ngayon, no? Itong kayamanan na to, yung pamumuhay mo, no, na naaayon sa kalooban ng Diyos at namuhay ka ayon kay Kristo. Na ang kanyang pangako nga po dito sa Matthew chapter 6 verse 33, no, na seek ye first His kingdom and His righteousness. Mahalaga po mga kapatid na ito po yung treasure na makita po natin, seeking His kingdom and His righteousness. Not seeking our kingdom and seeking our own righteousness. Dahil hindi ho tayo dito po mga kapatid magtatagumpay. But kung atin pong hahanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, tiyak 100% po tayo mga kapatid, magbabago ang buhay po natin, magbabago ang pananaw ng ating mga isipan, magbabago ang lahat ng takbuhin ng ating buhay. Dahil pag ito pang unang natagpuan po natin, yung kaharian ng Panginoong Diyos,
It's about kingdom living at ang kanyang katuwiran. Kaya nga ho, kung tayo po ay meron pong katuwiran na nasa ating buhay ngayon, nasa ating puso ngayon, na ito po ay nagmumulang kay Kristo, na sinasabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, masasabi po natin na ito po yung greatest treasure na meron po tayo ngayon, na kailangan kong ingatan, kailangan kong pangalagaan, kailangan ko itong buhayin, at kailangan ko itong lakaran, ang katuwiran na to na akin pong hawak-hawak ngayon. So, kingdom living means putting Christ above everything and above everyone else in our life. Pag sinabi natin kingdom living, marami ho sa atin no, na we are all Christian, matagal na po tayong mananampalataya sa Panginoong Diyos. But, hindi ho natin ito nagagawa sa ating mga buhay. Putting Christ above everything and everyone else in our life. Above our families. Bisan, pagka pinag-uusapan na po natin, pamilya, bisan hindi natin kayang ibigay ang para sa Panginoong Diyos. Kaya nga, minsan, nagpapaalam ho tayo sa pastoro natin, Pastor, pasensya na po, hindi po kami makakapagdalo sa linggong ito. May mahalaga po kasi kaming lakad ng magpamilya. Wow. Di ba minsan ganun nangyayari sa atin? Pinagpapalit natin ang para sa Diyos, para dun sa ating mga mahal sa buhay. Kasi nangangatwiran tayo, minsan lang po kami, Pastor. Ito lang po yung araw na kaya naming mag-bonding, pero kaya nating ipagpapalit ang para sa Diyos. Mag-bonding muna kayo sa Panginoon bago ang pamilya mo. Then God will give you the rest, yung kanyang pangako sa atin. And above our jobs, this is the kingdom living, no? Kaya nga, minsan hindi natin kayang ipagpapalit ang ating trabaho, kapatid. Kasi nangihinayang ho tayo. Minsan, nangangatwiran tawag ng ating trabaho. Kapatid, kung yan pong trabaho mo, ang sagabal sa paglilingkod mo sa Panginoong Diyos, that you cannot practice the kingdom living, and mag-resign ka. Maghanap ka ng ibang trabaho na ito po ay nagmumula sa Panginoong Diyos. Then you can say, ito po ay nagmumula sa Panginoong Diyos. Above our money, above our positions, that is the kingdom living. Na mas mahalaga pa sa ating mga pinagkakitaan. May mga business so tayo na mas malakas sa paglinggo, mas malakas pag araw ng gawain. So may mga positions so tayo na hindi natin kayang bitawan. In above our worldly pleasures, ang sarap mag-biking. Pag araw ng linggo, marami ako makakasama, marami ako makakasamang mag-rides. Pleasures, masarap mag-basketball, maraming dayo, marami tayong mga, yun yung mga pleasures po natin na minsan ipinagpapalit po natin doon sa ating paglilingkod sa Diyos. Our personal desire, our personal goals and ambitions sa buhay, na ipagpapalit po natin ang ating paglilingkod sa Panginoong Diyos. Above our favorite sports, above our favorite Netflix, above our girlfriend and our boyfriend, above ourselves. So dapat, ito po yung kingdom living, putting Christ above everything, above anything or anyone that will be rival the love that we have for Jesus Christ. Dapat maalis po natin itong mga bagay na to. And kung gusto mo ngayon na magkaroon ka ng greatest treasure sa buhay mo, sikapin mo that you can live the kingdom living. Okay. Kingdom living for Christ. Also, His bride, the church, no? Or the church.
So, ito po yung gusto ng Panginoong Diyos, no, na we can consider this, no, as our greatest treasures. Kung tayo din po ay i-consider po natin yung kingdom living, no, na meron ho tayong na para bang isang ikakasal, no, na talagang sabik na sabik ho tayo sa ating maging kabiyak sa buhay, na ating pagmamasdan na kayo po ay dalawang meron kayong sumpahan, no, na bibitawan doon, na excited ka na marinig mo yung yes I do, no? Kaya nga mga kapatid, kailangan po natin, no, ipapamuhay po yung kingdom living na yon. And how do we know and consider our greatest treasure? It means that we will start, no, to it, no, to discover of every treasure, no, para nang sa gayon makita ho natin, para ngayon pa lamang ay umpisahan ho nating hanapin po natin yung greatest treasure na yon. I-discover po natin. Meron pong dalawang klaseng tao, no, na ito po ay number one is the chance to encounter. Yung taong naghahanap, no, yung treasure na yon, na po pwede niyang ma-encounter ito, po pwede niyang makita ito. And the seeker, okay, na ito po yung taong talagang patuloy na naghahanap para matagpuan niya po yung treasure na to. And how do we know and we recognize, no, to consider our greatest treasure, recognize the treasure's great worth po dito, no? Para nang sa gayon makita natin yung kahalagahan nito. Makita ho natin yung ano po ba ang kanyang kahalagahan sa ating mga buhay, para nang sa gayon po pwede natin itong maingatan, pwede natin itong kaya nating ipagpapalit ang lahat po ng mga bagay na atin pong meron ho tayo kaysa dito sa treasure na to. And how much Jesus is worth to us. So, that's our life, our actions, and our commitment, and our devotions speaks how valuable Jesus is to us. I hope mga kapatid, no, this night, simple lamang po ang gusto ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Na makita ho natin yung greatest treasure na to, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na yung ating buhay ngayon mag-reflect, no, yung ating mga ginagawa, yung ating commitment, no, ang ating devotions, it all depends on how we recognize the importance of Jesus and all things that He has done for us. Lalo na sa panahon ngayon, kapatid. Paano ho ba natin pinapahalagaan si Kristo sa buhay po natin? Kaya nga, kung gaano ka ngayon kasipag magbasa, mag-devotion, manalangin, ito po yung magsasabi sa atin kung gaano kahalaga si Kristo sa buhay po natin. Pero kung mas marami pa yung oras po natin sa panunood, sa Facebook po natin, kasi nga po mga kapatid, ang idolatry, hindi lamang po yung mga bagay na niluluhuran, kundi ang bagay o ay yung marami kang oras na dine-devote doon, ay yun po yung idols mo.
yun po yung sinasamba mo. Yung marami kang mas maraming oras na pinapahalagahan mo yung mga bagay na yan. And number 3 is, what are doing with your treasures? And what are you doing for Jesus and His church? So Jesus said, these treasures meant too much to the man who found it, that he joyfully sold everything that he owned to possess it. Kaya nga kung makita ho natin yung sa Matthew chapter 13, verse 45, na makita po natin dito ang sabi ng ating Panginoon Jesus, nung nakita ng taong ito ang kayamanan na to, talagang nagkaroon siya ng sobrang galak, sobrang tuwa sa kanyang buhay, at lahat, everything, lahat ng anong meron siya, kaya niyang ibinenta niya at ipinagpapalit niya doon sa treasure na to. Hello, kumusta mga kapatid? Tayo po ba ngayon? Nung nakita mo, nakilala mo si Kristo sa buhay mo, nagbigay ba sa iyo ng sobrang galak, sobrang tuwa? Dahil meron kang buhay na walang hanggan na pinanghahawakan mo ngayon. At kaya mong ipagkakaloob kay Kristo lahat kung anong meron ka sa buhay mo. If Jesus is your greatest treasure, what are you willing to do? That is the question tonight. If Jesus is your greatest treasure tonight, what are you willing to do? Nakagaya po ng taong ito, nandito sa Matthew chapter 13, verse 45. Nung nakita na yung yaman na yon at nahukay niya yung yaman na yon, ibinaon niya muli, at sa sobrang galak niya, lahat ng ari-arian meron siya, ibinenta niya at ipinagpapalit niya doon sa treasure na nakita niya. Gaano ba kahalaga yon sa kanyang buhay? At sa buhay din po natin ngayon, kapatid, kung natagpuan mo si Kristo sa buhay mo, if Jesus is your greatest treasure tonight, what are you willing to do? Okay. What are you willing to do? The first question here, are you willing to devote your time? Amen. Pag pinag-uusapan po natin dito, oras, panahon, time, kaya mo bang ipagkakaloob? Kaya mo bang ibigay? Kaya mo bang ipagamit sa Panginoong Diyos ang lahat na merong oras ka ngayon na nalalabi sa buhay mo? In Ephesians chapter 5, verse 16, so making the most of your time because the days are evil. So sabi sa Ephesians, na yung ating oras, panahon ngayon ay kailangan na natin itong sipagan pa ng gusto, dahil pasama na ng pasama ang atin pong kinatatayuan ngayon, ang mundong ibabaw ngayon. Napakagulo na po, kapatid. Kaya nga, lagi po nating tingnan, na bawat oras, bawat paglilingkod natin sa Panginoong Diyos, tingnan po natin, ito na yung pinakahuling oras para maibigay po natin ang pinaka-the best para sa Panginoong Diyos. In Colossians chapter 4, verse 5b, making the very most of our time and seizing the opportunity. Kaya nga, meron pa tayong opportunity ngayon, meron pa tayong pagkakataon ngayon, habang may buhay tininga ka, may kalakasan ka ngayon, pwede ka pang makapaglingkod sa Panginoong Diyos, pwede ka pang makapag-impok ng mga bagay para doon sa kingdom na inihanda ng Diyos para sa atin. Are you willing to
to devote your time sa Panginoong Diyos ngayon? The truth is, we can make the time. It all depends on us and if we are willing to do it. Of course, mga kapatid, tayo may hawak. Ipinagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Minsan lagi nating sinasabi, wala akong oras sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya humingi tayo ng panalangin sa ating mga pastor, sa ating mga pastor, sama niyo ako sa panalangin na magkaroon ako ng oras para sa paglilingkod. Kapatid, it is your decision. Bigyan mo ng oras ang Panginoong Diyos. Ikaw mismo ang mag-decide niyan. Kahit anong panalangin ng pastor mo, kung ikaw naman mismo ay wala kang willingness, no, to devote your time sa Panginoong Diyos para lang masabi na gusto mong maglingkod sa Panginoong Diyos pero hindi mo magawa. Dahil nga po mga kapatid, if you are willing to devote your time sa Panginoong Diyos, ngayon na kapatid, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kumilos ka na, ibigay mo na ang para sa Panginoong Diyos. Habang marami ka pang pagkakataon. Now, if Jesus is your greatest treasure, and what are you willing to do? Yung time, kaya po ba natin? How about, are you willing to use your gifts and abilities? Amen. May time na po tayo na ipinagkakaloob natin sa Panginoong Diyos. And the second one, are you willing to use your gifts and abilities? In 1 Peter chapter 4 verse 10, each one should use whatever gift he has received to serve others faithfully and administering God's grace in its various forms. Kaya nga po mga kapatid, sa gabing ito, kaya mo bang ipagkakaloob sa Panginoong Diyos kung anong talento meron ka, anong abilities na meron ka? Minsan gusto lang nating ibigay sa Panginoong Diyos yung time natin, but you have the gifts and talents, you have the abilities na pwede mo namang ipagamit sa Panginoong Diyos. Kaya mo naman na ipagkakaloob sa Panginoong Diyos yan. Kapatid, ipagamit mo na sa Panginoong Diyos. Do not participate only. Get involved. Okay? The word involvement is the word connected, engaged, committed, attached, with intimacy. Friendship develops, activity partakes, present, even without schedule. Kaya nga, hindi lamang, okay, mag-participate ako, pero wala ka namang connection. Participate lang ako. May practice doon, meron pong, sama lang ako, pero wala akong engagement. Wala akong commitment dito, basta sama lang ako, basta nandun lang ako. Pero, kung gusto mong, wag ka lang, pag naglilingkod tayo sa Panginoong Diyos, wag lang participate ang meron mo tayo. Involve mo ang sarili mo, kapatid. Na-present ka kahit wala kang schedule. No? The word participate is the act of taking part or sharing in something to contribute as per schedule or as per assignment lamang po yan. But if you have involvement, kapatid, dito po madidevelop ang lahat ng talent na meron ka. If you are willing only. Kung gusto mong ipagamit sa Panginoong Diyos ang lahat ng meron ka ngayon o anong mga bagay na o anong mga talent na meron ka na kaya mo namang ipagkakaloob sa Panginoong Diyos. Marami po ngayon, kapatid, kung ikaw ay may talent ka na magtuturo, then why not? You will involve to the teaching ministry or anumang ministry na meron kang talento
ipapagamit mo sa Panginoong Diyos. Ang mga churches po ngayon, so, ayan po ang prayer ng mga pastor na hindi lamang, no? Hindi lamang po ang ilan, no? But tayo po ay tinawag ng Panginoong Diyos, pinili ng Panginoon, at meron tayong mga katawagan na dapat po natin pong sundin po yon, yung katawagan na yon. I hope, no, ang bawat isa sa ating ngayon ay magkaroon po tayo ng willingness, no, na i-devote po natin, ibigay po natin sa Panginoong Diyos anong talent meron ka, anong meron kang ibahagi alang-alang sa gawain ng Panginoong Diyos for the expansion of the territory of our Lord Jesus Christ. Kabahagi ka, kapatid. Okay? Sabi nga sa Ephesians, no, chapter 2 verse 10, no, that we are co-workmanship of Christ. Kaya nga lahat po tayo, kapatid, tayo po ay kamanggagawa ni Kristo. Kailangan lamang po natin ngayon ipagkakaloob sa Diyos yung ating oras, yung ating gifts and talents po natin. Ipagkakaloob na ibigay natin sa Panginoon. Lord, ito ako. May oras ako, Panginoong Diyos. May talento ako, Panginoon. May gifts ako, Panginoong Diyos. Lord, willing po akong ipapagamit sa inyo, Panginoon. Then, ito po yung masabi po natin na yung treasure mo na yan ay magamit mo siya ng maayos. No? And the third one, are you willing to give your tithes and offering? If Jesus is your greatest treasure, what are you willing to do? Are you willing to give your money? In Acts chapter 20, verse 35b, Jesus said, it is more blessed to give than to receive. Marami po, no, may mga iba pong mga mananampalataya na gusto lang nila ay maglingkod sa Panginoong Diyos. Lord, may time po ako, may talents po ako, meron po akong participation para sa ano, pero ito po yung hindi nila kayang, minsan ang hirap bitawan. Ang hirap pong ipagkakaloob yung atin pong tithes and offering. Yung atin pong napag-usapan dito ay about our meron ho tayo, no? The ministries sa lahat po ng mga churches, it involved the cost of money. Lahat po yan, no? Wala hong ministry po ngayon na hindi po tayo nangangailangan ng atin pong walang involvement po na pera dyan. So, yan po lahat, no, mga kapatid. I hope, no, na hindi po tayo, wag po nating isipin na pag nagbigay ako dyan, nangihinayang po tayo. Kasi ginagamit lamang po yan ng mga pastor, ng mga ano. Alam nyo, nung ako po ay nagplano po noon na mag-exit, mag-for good dito sa Pilipinas. Kaya nga po, kasi yun nga po ay meron po akong nakitang katawagan ng Panginoong Diyos, no? At alam nyo, meron isa akong kaibigan po doon, no? Katrabaho ko po, sabi niya, pag-uwi mo sa Pilipinas, kasi kilala na po nila ako na ako po ay lingkod po ng Panginoong Diyos. Sabi niya, mas madali kang yumaman, mag-franchise ka ng church. So, grabe po ang pananaw po nila, no? Akala ho nila na ang mga pastor ay mga mukhang pera, no? But meron pong mga pastor, no, na ginagawa, mga impostor po 'yon na pastor. Hindi po 'yon mga talagang totoong pastor. Ang mga totoong pastor na naglilingkod sa Panginoong Diyos, even without involvement of money, without
walang sweldo o walang lagi o walang kayang maglingkod sa Panginoong Diyos dahil ang pananampalataya nila ay nandun sa Panginoong Diyos, living by faith. Kaya nga ho, tayo mga kapatid, ngayon na tinuruan, pinakain ang salita ng Diyos at nasa atin si Kristo, kaya po nating ibigay, ipagkakaloob sa Panginoong Diyos kung anong meron tayo. Dahil po, yan din po ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Okay, marunong ka nga, no? Meron kang time, meron kang talent, meron kang gifts na ipinagkakatiwala mo sa Panginoong Diyos. Pero nagdidinamot naman tayo para sa Panginoong Diyos. Ano po bang sabi ng Panginoon sa Malakay chapter 3 verse 8, no? Na tayo daw po ay magnanakaw kung hindi ho tayo nagbigay ng ating kaloob sa Panginoong Diyos. So, are you willing, no? Sa gabing ito, na ipagkakaloob din po natin sa Panginoong Diyos. Marami pong mga churches po natin ngayon na paano ho tayo makakausad? Paano ho tayo makakapag-ministry? Paano tayo makakapag-expand pa ng mga gawain kung wala naman ho tayong kakayanan na tumulong doon, even no, pagtatayo ng church ay kailangan po involved po yan ng financial. Now, if you are a member of GBSIM family, then you need to be giving generously to the church. Now, if not, then all depends on where your treasure is. Your every act has an eternal reward. Kaya nga, bawat ginagawa po natin kapatid, it is not for ours. Kaya nga ho kami nagtuturo din po kung paano kayo magkaloob sa Panginoong Diyos dahil ito po hindi para sa amin. Ito'y para sa bawat isang mananampalataya. Na kahit may commandment ang Panginoong Diyos, 5 man ito o 10, pag sinunod mo ang 4 at yung pang-5 ay hindi mo sinunod, ay hindi po natin po nagawa ang lahat ng sinasabi ng ating Master. Kaya nga mga kapatid, how it is possible for someone to give up everything and be possessed with laughter and joy? Yes, we would. Now, if we know that what we are about to receive was of far greater value than what we have to give up. Kaya nga, kung kaya nating i-give up lahat yan, kapatid, alam nyo, ito pong mga bagay na to, time, gifts and talent, money, the tithes and offering, subukin niyo po natin ito mga kapatid. Then makita mo, magre-reflect sa iyo kung paano ka sumunod na para bang ito po yung nakakita ka ng isang yaman na doon mo ibinuhos ang lahat ng anong meron ka at may enjoy mo po yan. In 1 Corinthians chapter 9 verse 7 tells us, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsions, for God loves the cheerful giver. The person who regards their tithes and their offering is an investment with a great joy, is the one who has already decided what to give before they even get inside the church building. Okay. Kaya nga po, no, sa lahat ng nakapakinig ngayon sa gabing ito, let me correct every one of us. Maaring may iba na nakapakinig dito na hindi po under po ng GBSIM o meron po kayong mga local church. Maging tapat ho kayo sa Panginoon. Hindi po namin sinasabi na pag nakapakinig ka sa amin ngayon, dito kayo magbigay sa amin. Magbigay kayo kung saan kayo kumakain. Then, ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lahat ng gantimpala na ipinangako sa atin sa bawat isang sumusunod ng may katapatan po sa kanyang harapan. Kaya po, sa gabing ito mga kapatid, sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 21, where your treasure is, there your heart will also be. Kaya nga, kung mahal mo si Kristo, kung nandun nakikita mo ang treasure mo, na nandun ho sa pinaglilingkuran mo ngayon, then, kaya mong i-give up, kaya mong ibigay ang lahat
Kaya mong ipagkakaloob ang lahat. Your time, your talents, your ability, your positions, even everything you have, kapatid. Para nang sa gayon po, mga kapatid, ay talagang ma-dedicate po natin ang lahat para doon po sa treasure na meron po tayo. So, meron pong dalawang katotohanan to consider tonight. So, we choose where we place our treasure. It is our choice. Keep it in our pockets or banks or in trust to Jesus. And our heart will follow our treasure. Kaya nga sa gabing ito, I hope na napaalalahanan ho tayo kung sino po, kung ano po ang pinakamahalaga sa atin sa buhay po natin. So our greatest treasures in life is Jesus Christ Himself. We have to give our life to Him and to live Him and to His church. So dapat ganun po ang atin pong gagawin. And put Jesus above everything and everyone else in our lives. Unahin po natin si Kristo. Una sa lahat. Now, if Jesus is our greatest treasure, what we are willing to do? First, we must willing to give our time. We must willing to give our gifts and our talents. And we must be willing to give our money or our tithes and offering. Brothers and sisters, tonight, we need to realize that nothing in this life is more important. Nothing is more fulfilling. Nothing in our life can bring us greater joy than our relationship with God through Jesus Christ. He is our greatest treasure. Wala nang masigit pa sa Kanya. Yung pamilya natin, alam mo natin na nagbibigay ito ng kasiyahan sa atin. But, ang ating Panginoong Kristo, more pa ang maibibigay niya sa atin. I hope, kapatid, sa gabing ito, nabigyan tayo ng reminders ng Panginoong Diyos. Maaring sa gabing ito, hindi na ho natin napahalagahan kung ano ba yung mahalaga at napaka-importante ngayon sa ating buhay, lalo na sa ating pananampalataya. I hope, kapatid, sa gabing ito, na kaya po nating i-give up ang lahat alang-alang sa Panginoong Diyos. Paggamit po natin ang lahat ng meron ho tayo ngayon. Bigay po natin ang pinaka-the best na paglilingkod sa Panginoong Diyos. At ang Diyos po ay nakakita sa atin, then He will reward us doon po sa mga ipinangako niya sa atin. Salamat po sa gabing ito at pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Tayo po manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa patuloy mo, Panginoong Diyos, na pagkakaloob sa amin, Panginoon, malayang oras na makapakinig ng iyong mensahe, Panginoon. And dalangin namin, Panginoong Diyos, na ang bawat mensahe na amin pong narinig ngayon, Panginoon, it will remind us, Lord God, na kami po, Panginoong Diyos, ay wala kaming ibang mahalagang kayamanan na meron kami ngayon, Panginoong Diyos, kundi Ikaw, Panginoon. Kaya namin, Panginoong Diyos, i-devote ang lahat, ipagkakaloob lahat, Panginoong Diyos, alang-alang sa inyo, Panginoon, sa ang aming mga paglilingkod na ito, parikan. Thank you so much, Lord God, sa gabing ito. Salamat sa katagumpayan ng aming banal na gawain. Hallelujah. We give you praise, we give you glory and honor. In Jesus' name.
Amen. Salamat po mga kapatid at pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Amen.